Mga kaibigan, sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Today, kami ay magluluto na muli ni Rose for lunch or even for dinner. Ito ay butidong bangus. Ayan. So, samahan nyo kami muli para sa aming recipe for today. Ano-ano ang aming mga ingredients? Ito siya, nailagay ko na lahat. Siyempre, meron tayong deboned bangus. Then we have 3 eggs. Sibuyas, bawang, red bell pepper. Then, matakbo yung paminta natin. White, ground pepper. Maglalagay din ako ng ground pork. Optional lang naman to. Kung gusto nyo lagyan, lagyan nyo. Kung hindi naman, pure na bangus na lang ang inyong ilagay. Then we have salt, 1 cup of flour. Then we have celery, pa bango, at syempre ang ating raisins. Ayan. So, simulan natin. Anyway, ang pagbabalutan ko ay, kasi tipid naman si Lola, ibabalot ko ito sa dahon ng saging. So, yung butidong bangus na binalot sa dahon ng saging para tayo ay makatipid dahil marami namang saging sa paligid. So, ayan na. Simulan na natin gawin. Yung ating deboned bangus, as usual, binoil ko siya ng konti para madali na lang siyang himayin. Hinihimay ko at chine-check kung meron pang natitirang tinik. Tulad yan, no? May mga tinik-tinik pa sa dulo. Yan. Hindi maiiwasan. Kahit dinidebone na natin, hindi siya super 100% na walang tinik. So, meron at meron pa rin siyang tinik. So, himayin natin ng ganito. Kinamay ko na lang, guys. Para mabilis tayo. So, ayan, doon na siya. 1 kilo of deboned bangus. Maglagay tayo ng 3 eggs. Add celery. Let's add onion, garlic, and bell pepper. Yan. Lagyan natin ng salt. Tapos, i-mix na lang natin all together. Yan. Ilagay natin ang ating brown pork. At tayo na, 1 cup of flour. Patuloy lang natin tong haluin hanggang sa mag-incorporate na lahat yung ating mga ingredients. Ayan. Then, lagyan na natin ng ground pepper. Mag-add ng 2 tablespoons of soy sauce pang-add sa lasa niyan. At para magkakulay dahil bland yung ating ginagawa.
Now, simulan na natin itong balutin sa dahon ng saging. Ayan. So, magiging mabango yan guys dahil dahon ng saging ang aking pagbabalutan. All natural, organic, ika nga. Ganyan siya. O, di ba mas madali siya? Tapos makakatipid pa tayo. Kung meron lang kayong dahon ng saging sa paligid nyo, you can do it. Pero kung wala naman, then gamitan natin siya ng foil. Okay. So, talian na natin both sides. Mamaya ayusin na namin, ikakat namin dyan. Tipid tips from Rose and Linda. Kapag pwedeng balutin sa dahon ng saging, huwag tayong gumamit ng foil. Kung meron tayong dahon ng saging around, then kailangan natin gamitin ng dahon ng saging. Mas mabango ang ating iluluto. So, ayun na siya guys. Ikakat na natin yung mga sides niya para mas magandang tignan. Guys, look. O, diba? Para-paraan lang. Nabalot natin siya dyan. So, ang next na gagawin natin, kailangan na natin siyang steam. Steam na natin. Yan. Tingnan natin. Close natin. Nasa ano tayo? Maximum. So, this is now the result after 30 minutes. Pwede na natin siyang kainin ng ganyan. Dahil luto na siya. We can eat it like that. Or, pwede naman nating i-fry kung gusto pa natin siyang maging crunchy. So, ang gagawin namin, papakita namin kung paano namin siya i-fry. Fry na ako ng 4 dahil 4 kami. Ayan. Fry na tayo. So, ayan. Nag-fry na kami for lunch. Ngayon, dahil marami ito, pwede natin siyang i-keep sa fridge at tatagal ng few days. Kung gusto naman natin tumagal ng weeks pa, then ilagay natin sa freezer at ilabas na lang kung ito ay ating kailangan ng kainin. Pwede din naman itong pangbaon kung tayo ay nag-work. Ito na siya guys. Oh. Pag busy tayo at alanganin ng oras, mabilis na lang itong i-reheat bago tayo kumain. Thank you for watching. See you again sa aming mga next uploads. Maraming salamat sa aming mga supporters and viewers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe naman kayo sa aming munting channel. Stay safe everyone. See you again next time. Bye-bye.